Ito naman ay dapat nating ipagpatuloy habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ang lahat ay magsabing, "Thank you, Jesus." So, palakpakan natin ang ating Panginoon. At sa wala ng pagtatagal, okay, and as usual, okay, Bible's up. And let's do this declaration for the first Sunday of 2026. At nawa ito ay magiging pattern natin, magiging patuloy na prayer ng ating mga puso. It should not be just a declaration coming from our mouth, but it should be coming from our heart, mga kapatid. Okay, Bible's up. Okay, so kung may mga apps kayo na Bible sa inyong mga gadget, okay, kinukonsider natin yan dito, mga kapatid. Pero wag naman kayo makalimot na dalhin paminsan-minsan yung Biblia nyo talaga. Okay, so may mga pagkakataon kasi na nakakalimutan na natin yan, pero ibalik pa rin natin. Okay, at kung sakaling nakalimutan mo, hindi mo sinasadyang nakalimutan, ay kung may Bible app ka sa iyong gadget, you can just do the same thing na ginagawa natin every gawain. Okay, Bible's up. Apple's up. iPad's up. Ano yung phone niyo diyan, ha? iPhone 17 Pro. iPhone 18. May iPhone 18 na ba na lumabas? Mamaya, lalabas na raw. Okay, so let's go and do the declaration. Ready, go. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess, my mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige, palakpak sa Panginoon. At sa lahat ng ating mga bisita, welcome po kayo at salamat sa inyong mga pagbabalik sa mga kasambahay sa iglesyang ito na dinala na ng Diyos sa iba't ibang dako ng ating bansa o ng ating bansa, ng ating mundo. But we appreciate your presence sa umagang ito. At alam namin na in-enjoy nyo rin ang inyong panahon to be with your loved ones. Praise God. At minabuti nyo na sa araw na ito ay makasama rin namin kayo sa gawain ng ating Panginoon. At hindi lang yung mga galing ng ibang bansa, kundi yung galing din ng ibang syudad, ibang bayan, ibang probinsya na as usual or as katulad din ng iba ay bumabalik kayo dito sa syudad ng Baguio to spend your time, your holiday season sa inyong mga mahal sa buhay. At kung kayo naman ay nag-drop by lang, kayo ay mga bakasyonista at kasama namin na nag-enjoy sa lamig ng Baguio ngayon at galing kayo sa ibang church, salamat din po na nandito kayo. As long as nagpaalam kayo sa inyong pastor na nandito kayo, baka kayo ngayon ay pinaghahanap na at pag hindi kayo nagpaalam, baka naka-blatter na kayo. Ang lahat ay magsabing amen. Dahil yung mga miyembro ng Calvary Tabernacle, alam nila yan. Hindi sila umaalis ng kanilang home church na hindi nagpapaalam. Okay, so next Sunday na lang ako magturo. Mangangaral ulit ako. Okay, ngayon. So, nandiyan pa kayo? Hebrews 13:8. Ayan, yan ang ating text ngayong umaga. Mahaba-haba ito, malalim-lalim ito. At hindi gaanong napag-uusapan itong talatang ito. Pero ang totoo niyan, isa sa mga paborito natin ito na talata sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, Hebrews 13 and verse number 8. Okay, nahanap nyo ba? Mahirap pang hanapin yan? O nakita nyo na kaagad? Okay, so itong sabi ng Bible, Hebrews chapter
13 and verse number 8. Basahin natin ang sabay-sabay. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Okay, so ang sabi sa Tagalog, si Hesus Kristo ay siya ring kahapon at ngayon. At ang sabi rito ni Pablo, oo, magpakailanman. Okay, so tayong lahat ay umuko sa ating mga ulo at panandaliang ilapit sa Diyos. Ang mga salita niyang nabasa na natin at alam natin na ito'y pinagpala na ng Panginoon. Dakilang Ama, salamat sa mga salita mo na aming nabasa bilang aming teksto sa unang linggo ng bagong taong 2026. Maraming aral, maraming pagtuturo, maraming mensahe ang aming pong tinanggap at narinig sa nagdaang taong 2025. At nawa ang lahat ng iyon ay hindi po namin makalimutan kung sakali mang nawaglit sa aming kaisipan. May mga pagkakataon na hindi namin ma-recall at maalaala ang aming dalangin. Ipaalaala mo, Panginoon, at muli mong sariwain sa bawat kaisipan at buhay ng iyong mga anak. Dahil alam namin ang mga salita mong naipapangaral sa likod ng pulpitong ito, bawat pagtuturo na naibabahagi sa likod ng pulpitong ito ay hindi nagiging walang kabuluhan. Salita mo ito, pinagpala mo ito, Panginoon, at batid po namin, O Diyos, na ang lahat ng ito, ang mga salita mo ay laging napapanahon. Ang mga pangangaral at pagtuturo sa iyong mga salita ay laging napapanahon. Kaya Panginoon, sa taong ito ng 2026, sa unang linggo ng taon, handa mo ang aming mga puso sa mga susunod na mga pangangaral, pagtuturo, Panginoon, ang iyong mga salita. At Panginoon, nawa magkaroon kami ng patuloy na espiritu at kaisipan, bukas na puso na laging tanggapin ang mga salita mo, laging tanggapin ang mga pangangaral, laging tanggapin ang mga pagtuturo mula sa iyong mga salita. Dahil ito, Diyos, ay magdadala ng patuloy naming paglago espiritual sa taong ito ng 2026. Magdadala sa amin ito ng tagumpay sa taong ito ng 2026. At patuloy na magbubukas sa marami pang mga pintuan ng mga oportunidad, mga Panginoon, sa mga kapatid po namin sa taong ito ng 2026. Kaya dakilang Diyos, minsan padalangin po namin. Sa umagang ito, magpala ka, kumilos ka, humipo ka sa bawat puso, matagpo ka sa bawat pangangailangan, at ang unang mensahe sa taong ito, Diyos, itanim mo sa aming mga kaisipan, iukit mo sa aming mga puso, na pagkatapos ng gawain ito, ipatuloy namin itong pagyayamanin sa aming mga kaluluwa. Kaya Panginoon, salamat sa mga bisitang naparito, mga kaibigan namin na nagbakasyon, mga kapatid po namin na dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang presensya at ikaw rin siya magpala sa kanila. Salamat sa mga salita mo na ngayon na aming tatanggapin. Ikaw na, O Diyos, ang siyang maluwalhati at may taas sa aming kalagitnaan. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, and all God's people say in Jesus' name. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Hesus Kristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Praise God. Ang mensaheng aking dadalhin sa inyo sa unang linggo ng taong 2026 ay may simpleng pamagat na nagsasabing, the same God. Sabihin mong, the same God. Sige, sa nasa likod mo, sabihin mong, the same God. Maybe yung nasa tabi mo, it's not the same person, it's not the same face, nakatabi mo kahapon, o nakaraang linggo, but we are serving the same God. Hallelujah. Sige yung palakpak sa Panginoon. Come on, do it from your heart. Hallelujah. Yes, the same God. And His name is? Jesus. Shout it. Jesus is His name. God bless you all. You may be seated. One of the greatest assurances the believer carries is the unchanging nature of God. Ito po yung dala natin na katiyakan bilang mga mananampalataya. Na magbago man ang taon, magbago man ang kalendaryo, magbago man ang ating edad,
magbago man ang lahat sa paligid natin, ang Diyos ay hindi nagbabago hanggang ngayon. Oh yes, tandaan natin, nasa mundo tayo na tiyak ang mga pagbabago. Ako, nasa mundo kaya tayo? Sa mukha na lang kaya nagbago ng maraming pagmumukha dito nagbago ng mga mukha dito Ang lahat ay magsabing amen. Humarap ka ba sa salamin kanina? Sinipat mo ba ng madalian yung mukhang nakikita mo sa salamin? At kung babalikan mong mga nagdaang taon, mistulang nagugulat ka. Sino ito? Sino itong nakita mo sa salamin? Mukhang ibang tao ito Pero nung kumalma ang iyong adrenaline, naalala mo, ikaw pala yung old version ng kahapon mo. Ang lahat ay magsabing amen. So, ba't ang Diyos? Sabihin natin lahat, ang Diyos, still the same God. Hear me, circumstances may shift, seasons may turn, people may change, and challenges may rise, but God, hear me, remains eternally the same. Sige palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah! Sa taong ito, salamat sa Diyos, narating natin ang bagong taon. And there's another shifting in the horizon, sabi nga nila, na ngayon, sa simula pa lamang ng pagpasok ng bagong taon, ay nangyayari na sa mundong ating ginagalawan. Shifting in the sense, hindi lamang sa takbo ng buhay ng tao physically, mga kapatid, kundi maging sa economic, na sitwasyon. May shifting na nangyayari sa economic atmosphere ng mundong ating ginagalawan. Yes, seasons changes, mga kapatid. Yes, hindi na katulad noon ang panahon natin. Iba ng klima kaya ngayon. Halos ang labig dito sa Baguio, anong mga nakaraang mga taon, pwede mo pang kumutan, Brother Castro. Pero ngayon, mistulang napakahirap ng kumutan kahit patong-patong yung kumot na nanunuot pa rin yung lamig dahil iba na yung panahon. Then marami pang iba. Ang tao'y nagbabago. Yung mabait kahapon, naging masungit pagpasok ng bagong taon. Kabaliktaran naman ng iba, yung iba naging masugit itong nagkarang taon, yung pagpasong taon, pagbungad niya sa'yo, nakangiti siya. Sino yung nakita niyo pagbungad, pagpasok niyo rito, kakaiba yung aura niya, nakangiti siya compared nung nakarang taon. May tao ba kayong may sumalubong ba sa inyo kanina? Kakaiba yung ngiti na yung nakita ka. Dahil, mangungutang siya. Dahil, inaakala niya na yung utang niya ay nakalimutan niya na. So, alam niyo mga kapatid, iba-iba yung ngiti. Sabihin natin lahat, iba-iba yung ngiti. Iba-iba yung tao, iba-iba yung panahon. At hindi lang yan, speaking of new seasons, yes, there are challenges. New challenges will arise. Iba't ibang hamon, may mga hamon ng buhay na pinagdaanan natin nung nakaraang taon. Sino rito ang mistulang sumuko na sa matinding hamong pinagdaanan nung nakaraang taon? Sino sa inyo rito ang nag-isip, tama na, sobra na, hindi ko na kaya. Lord, quit na ako sa paglilingkod sa iyo. Kapatid, kung kailang may problema, dapat lalo kang lumapit sa Panginoon. Kung kailang may pangangailangan, doon ka lalong magsumikap na lumapit sa Panginoon. Ang lahat ay magsabing amen. Huwag nating tularan yung ibang mga naturingang Kristiyano dahil sa gitna ng problema, doon ay nagdidistansya sila. Nagso-social distancing ika nga sa Panginoon. Baguhin na natin. Sabihin natin lahat, baguhin na natin. Baguhin na natin ang ating bukabularyo. Baguhin na natin ang ating mga pananaw. Hindi natin hahayaan na ang problema ang maglalayo sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin hahayaan na ang kawalan ang siyang mag-iwalay sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. At itong magandang balita, hindi mauubusan ng problema ang buhay na ito. May problema nung nakarang taon. Hindi ko sinasabi ngayong taon wala ka ng problema. May mga pagsubok nung nakarang taon. Hindi ko sinasabing wala ng pagsusubok sa taong ito.
Pero itong magandang balita, ang kasama mong Diyos nung nakaraang taon na nag-iingat sa iyo sa gitna ng problema, nag-iingat sa iyo sa gitna ng pagsubok, na nag-iingat sa iyo sa gitna ng kawalan, is the same God, hallelujah, na kasama natin sa taong ito ng 2026. Dagdagan mo pa yung palakpak mo. Yes! We are serving the unchanging God whose nature doesn't change. His character doesn't fluctuate. Hallelujah. His power doesn't diminish. What He did before, hear me, He's still able and willing to do it again and again and again and again. Ito magandang balita. Gusto kaya natin sa bagong taon, magandang balita. Maraming pangit na balita noong nakaraang taon, di ba? Hanggang ngayon, dala mo nga yun eh. Kaya tulungan mo naman yung sarili mo. Ngumiti ka sandali. Pastor, ang hirap kaya ngumiti. Bakit naalala ko yung dala-dala kong problema kahapon hanggang ngayon nandito eh. Kaya mo yun. May kasabihan nga tayo eh. Hayaan mo na ang problema ay problemahin niya ang kanyang problema. Dahil kung problema yan, makinig ka, may solusyon yan. Ang bagay na walang solusyon ay yung hindi problema. Pero kung yung problema mo ay totoong problema, may solusyon yan. Ang wala lang solusyon pag humarap ka na sa salamin. Alam mo na kung ano yung problema doon. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ang susi naman doon, acceptance. Palakpak sa Panginoon! Ha? Alam nyo, ang dami kayang special offer na lumalapit sa akin last year. Sabi na, Pastor Eugene, gusto mong bumalik yung dati mong pagka-Rico yan? Nung mga early 20s mo? Naalala si Rico yan? Si Rico, yun. Noon, mga kapatid, napagkakahamalang kaming hindi ko na nga ituloy, hindi kayo naniniwala eh. Tanungin nyo, puntahan nyo sa puntod. Dahil may offer kaya. Sabi niya kasi, kung tinitignan ko yung mga nakaraang mga taon talaga sabi ko, halos hindi ko nga alam kung saan ko hahatiin yung buhok ko noon eh. Alam nyo, dumating din tayo sa panahon na lahat na ng style ng buhok sinubukan natin dahil grabe. Nasa mga panahon na, alam nyo na yun. Nung panahon na, sino rito yung mga nabuhay nung kasikatan ng mga Beatles noon? Once upon a time, di na kayo makarelate. Tignan nyo si Brother Doming, mukhang may pagka-bitter ito. No, Beatle. Di ba yung mga buhok noon, mga gano'n, no? Talagang. Pastor, tignan nyo sa Facebook. Pero dumating na yung panahon na inopera na ako, Pastor. Gusto mong bumalik yon? Sabi ko, mukhang hindi na yata pwedeng ibalik ang kahapon. Kaya ang kailangan na lang ako siguro, acceptance. Then yung ino-offer nila ang halaga, 20 mil. Brother Andres, naghahanap ako ng sponsor. Baka ngayong taon. Pero baka pag tumayo ako rito, hindi nyo na ako makilala. Baka sabihin nyo, sino yung guest speaker natin ngayon? So 20 mil, 25 pa ngayon ibang halaga eh. Alam nyo na yon. Yung itinatakbo, nandiyan yung panganay ko eh. Baka walang katapusang pambubuli ang tatanggapin ko. Dahil biro mo yun, titataklob sa tuktok mo. At may mga tanong, paano yan? Pag, all-weather condition eh. Oo. Pero pag may maintenance lang daw na every 2 weeks yata, 1 week, na kailangan mong tanggalin sa... Kako, anong pandikit pa? Baka Elmer's glue. Kailangan ko yung mga apo ko para tanggalin na yan. So again, mga kapatid, sabi ko, okay na sa akin yun.
Dahil, alam nyo, nasa paningin lang naman yan, kako. Depende yan sa pananampalataya, kako. Pag tumitingin kayo, si pastor, parang kawawa naman. Numinipis. Yun ang akala nyo, wala kayong pananampalataya. Ako, pag tumitingin ako, hallelujah, tumutubo, Panginoon. Hallelujah. So ang totoo doon, acceptance na lang. Sabihin natin lahat, acceptance. Yung hindi mo kayang baguhin, yung wala nang pwedeng pagbabago pang darating, mag-move on ka na. Acceptance na lang. Magtiwala ka na lang that the same God, hallelujah, na kasama mo nung nakaraang taon is the same God na kasama natin sa taong ito. His track record is perfect. That's the good news for the year. The same God track record is the same God, amen, na nagkaroon ng magandang track record nung nakaraang taon. And as far as God's track record is concerned, hear me, the good news is this, His track record is perfect. Sabihin natin lahat, perfect. In other words, He never fails. In other words, He still restores. He still heals. Amen. And when you understand the same God, sabihin natin lahat, the same God who worked miracles in the past, you know what? He's still working miracles today. And if you have this kind of understanding, your faith, hear me, will rise this year to the next new level. Amen. Hallelujah. Yun lang ang kailangan. Kaya nga, di ba, ang sabi nga ng banal na aklat, from faith to faith. Alam nyo, yung pananampalataya natin last year, kailangan this year, it should grow into the next level. It should grow into a much greater measure, mga kapatid. And how we could do it? Trust the Lord that the same God is still the same God na pinaglilingkuran natin at paglilingkuran natin sa taong ito. Join your hands and give Him glory and praise. Throughout the scriptures, you know what? God invites us, mga kapatid, to remember His past deeds so that our faith might be strengthened. Ang Panginoon hanggang ngayon, nagtuturo sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, ihanda nyo yung mga sisidlan. Ihanda nyo yung mga puso. Dahil lahat ng mga pangangaral, pagtuturo na tatanggapin natin sa taong ito ay magdadala ng paglago, magdadala ng kalakasan, magdadala sa atin ng another, amen, measure, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Kaya gawin natin na katulad ng mga alagad na nung nakita nila how the Lord perform miracles during His earthly ministry, ang sabi ng mga alagad, Lord, our prayer request is this, increase our faith. Hallelujah. Kaya mga anak ng Diyos, for this year 2026, wag nawang maging dormant ang iyong pananampalataya. Wag nawang maging katulad pa rin ng kahapon ang iyong relasyon sa Panginoon. Increase, amen. Be matured. Grow in your faith. Grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Palakpak sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka na. At sabi mo sa sarili mo, lumago ka na. Kaya sa taong ito ng 2026, tulungan natin ang ating mga sarili. Tulungan nawa tayo ng Diyos na lumago at patuloy pang lumago. Kung lumago ka nung nakaraang taon, huwag kang huminto doon. It's not the end of the road yet. Sabi mo sa katabi mo, God is not done yet with you. God is not finished yet with us. Huwag ka masyadong mag-enjoy sa tagumpay mo nung nakaraang taon. Huwag ka masyadong ma-hype sa mga pagpapalang dumating nung nakaraang taon na may sulang hanggang doon na lang. No sir, no ma'am. May higit pa. Sabihin mong may higit pa. May higit pang darating. May higit pang gagawin ng Diyos. May higit pang ipapahayag ang Panginoon. May higit pa. Amen. Sabihin natin lahat, may higit pa. At sino ang gagawa? The same God, hallelujah, na gumawa sa iyo nung nakaraang taon is the same God who will do it again this year. Sabihin natin lahat, thank you Jesus. The testimonies of yesterdays
are not merely historical records. Ang ganda kung may journal kayo. Yan ang na-appreciate ko kay Ma'am Jem at dito minana ng panganay namin. May journal sila. So, ang ganda, itala, isulat. Lahat ng mga travels, lahat ng mga events, lahat ng mga good things, and even those things na maaaring hindi good sa ating sariling version na ginawa ng Panginoon, but those were testimonies of yesterdays, amen, na hindi lang historical records. Sabihin natin lahat historical records, but they are faith-building evidences. Sabihin natin lahat faith-building evidences. That what? That God is still at work this year and today and tomorrow. Ito ay faith-building evidences, faith-building evidences na prueba na talagang wow, magpapalakas sa pananampalataya mo. Every miracle of old is a prophecy of what God can repeat in your life this year when you trust Him wholeheartedly. Ulitin ko yan. Every miracles of old, bawat milagong nangyari sa nagdaan is, you know what, a prophecy. Sabihin natin lahat, prophecy. Prophecy is all about declaring the future while you are living in the present. That's prophecy. Sabihin natin lahat, prophecy. Prophecy is revealing to our own naked eyes what the Lord is about to do and to perform into the future. That's prophecy. Yun ang propesya. Yung nasa panahon ka ngayon, nasa kasalukuyan ka, pero ipinapakita na ng Diyos kung anong gagawin niya bukas makalawa. Pwede nyo bang itingin ang inyong mga mata sa mga pangako ng Diyos? Pwede nyo bang itingin ang inyong mga mata sa mga salita ng Diyos? Pwede nyo bang itingin, amen, ang inyong mga mata? The same God, amen, nakasama mo last year is the same God nakasama mo this year. And He will repeat in your life when you trust Him wholeheartedly. Ang kailangan lang naman talaga magtiwala sa Diyos ng buong puso eh. Alam nyo, nung nakaraang taon, masyado tayong, may mga mananampalatayang naturingan na hanggang ngayon, naawa sila sa sarili nila, kinukompare nila yung buhay nila sa iba, buti pa siya, buti pa sila. Yun yung level ng kanilang unawa, yun yung level ng paglilingkod nila. Unfair ang Diyos. Ako yung nag-pray, pero siya yung sinagot. May kwento bang ganun? Parang naalala nyo. Jera, may naalala ka ba? Ikaw yung nag-pray. Pero iba yung sinagot. Pero, hindi nawala ng pag-asa. Dahil kung, hindi man dumating yung pinag-pray mo at iba yung sinagot, may answered prayer talaga na darating sa buhay mo. Parang isa lang nakaka-relate doon, So alam niyo mga kapatid, ang kailangan lang magtiwala sa Panginoon. Kaya yung kawalan ng pananampalataya natin last year, ngayong taong ito, baguhin mo na. Yung masyado kang reserve sa mga pangako ng Diyos last year, ngayon baguhin mo na. Yung palagi mong nilalagyan ng malalaking question mark ang mga pangako at salita ng Diyos na imbis na sumunod ka at magtiwala ka sa paghakbang mo sa pananampalataya, sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon, ay masyado kang reserve sa sarili mo at nagtatanong pa na mistulang ang Diyos ay katulad ng mga contractor sa mundo na kung may project ay ghost. Kasi itong totoo dyan eh. Kina-qualify natin ang mga pangako ng Diyos at salita ng Diyos base sa atmosphere ng mundo. Dala-dala mo sa loob ng simbahan pag nagsisimba ka. Kaya pag nangangaral ang mga ngaral, mistulang ina-analyze mo yung mensahe. Dina-dissect mo. At meron kang reservation. Parang walang ipinagkaiba ito sa mga privilege speech sa Kongreso. Walang ipinagkaiba rito.
Yung mga ginagawa nila sa Senado, yung ganung mga pananaw ba? Walang ipinagkaibang simbahan sa gobyerno. Kaya tuloy, reserve ka masyado. Kaya pag ipinangaral dito ang pagbibigay, masyado kang nagugulat. At mismo lang, pinakwalify mo. Naku, delikado ito. Baka ito ay ghost project. O baka ito ay ganito. Baguhin mo yung mentality mo. Pag pumasok ka sa sanktuaryong ito, yes, nasa ilalim tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Pero iba, mga kapatid, ang atmosphere, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Hear me, hallelujah. Wala tayong pinopromote dito una kundi ang Panginoon. Hallelujah, na the same God who works before is the same God who will works today. Kung binigo ka ng mundo, kung binigo ka, mga kapatid, ng tao, ibahin mo ang Diyos. Ibahin mo ang pangako ng Panginoon. Marami kayang nangangako, pero napapako. Pero ang salita ng Diyos, ang pangako niya, hindi napapako. Nangyayari. Kaya kailangan ng wholehearted trust. Kaya kung bakit hindi ka pinagpala nung nakaraang taon, yung pagiging reserve mo, grabe. Yung mga pagtatanong mo na katulad sa labas, inadapt mo, dinala mo sa loob ng simbahan. In-apply mo sa buhay mo spiritual. Nagtatanim ka ng pagdadalawang isip sa mga pangako ng Diyos. Nagtatanim ka ng kawalan ng pananampalataya sa pagsunod sa mga Kaya anong nangyari? Walang nangyaring maganda sa buhay natin nung nakaraang taon. Problema dito, problema doon, kawalan dito, kawalan doon. Wala kang bukang bibig, kumusta ang buhay ito, mahirap, ganun pa rin. Kumusta tibiyag, kastilat na, agngangabit, kayong patay. Pero baguhin na natin, bagong taon na. Sabihin natin lahat, bagong taon na. Hindi lang tayo dapat magbagong buhay, baguhin na natin ang ating, amen, pagtanggap sa mga pangako ng Diyos. Baguhin na natin, mga kapatid, ang ating mga mentalidad. Baguhin na natin ang ating mga espiritu. Baguhin na natin, mga kapatid, come on now, hallelujah, ang ating mga pag-ugali sa mga pangako at salita ng Diyos, na imbis na magtanong ka, imbis na magkaroon ka ng double-mindedness and unbelief sa mga pangako at salita ng Diyos, trust the Lord anyhow, because the same God who works before is the same God who will work this year in your life, for your family, for your profession, come on now, hallelujah, for your future. Kaya ito, mga kapatid, as we stand at the edge, and now actually we are no longer at the edge, but we are now in the new Word of God is calling us all to look back. Kaya minsan nung linggo, di ba, maalala nyo, look back, look up, and look ahead. So God is calling us all to look back and recall, sabihin natin lahat, recall the wonders that He has done in the past. The same God, sabihin natin lahat, the same God who healed before will heal again this year. The same God, hallelujah, who opened doors before will open doors again this year. The same God who lifted, who restored, who defended, who delivered before is the same God who will continue to lift you up, who will continue to do the restoration in your life, who will continue to do, amen, the defense for your and in your behalf. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That same God will do it again in your life this year. Dagdagan pa natin yung ating palakpak sa Panginoon. Sabihin natin lahat, thank you, Jesus. Alam niyo ba, mga kapatid, yes, this same God, sabihin natin lahat, the same God, this God, amen, His power doesn't diminish.
ang kapangyarihan niya ay hindi po nagbabago, hindi bumababa yung level ng kapangyarihan ng Panginoon. Kako nga, His power is unchanging. His nature is unchanging. The same God who performed miracles in the past is still at work today. Siya pa rin yung Diyos na gumagawa hanggang ngayon, mga kapatid. God remains eternally the same. Siya pa rin yung katulad nung dati sa kanyang kapangyarihan, with His power and with His mercy sa kanyang awa. And speaking of His character, He's the same God, mga kapatid. Speaking of His ability, He's the same God. And what He did before, He can reproduce it again today and in any generation. Ang Diyos hindi umiidad, Brother Paul. Ang Diyos hindi tumatanda, Brother Bode. Brother Debbie, ang Diyos ay hindi nakakalibot dahil nadaragdagan ang kanyang edad. Yung mga elders natin, through the years, nandiyan sila. Lumalaban. Sabi natin lahat lumalaban. Dahil meron silang ipinaglalaban. At may mga panahon na may mga laban na hinaharap nila sa buhay. Pero laban na ito ay sa Diyos ang laban. Alam niyo, may mga laban kasi na hindi mo dapat ipaglaban. May mga laban kaya sa pangitabi ng Panginoon kay Jehoshaphat. Nung dumating ang balita, kinukubkub na sila ng mga kaaway nila. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Nung inalam ni Jehoshaphat ang bilang ng kanyang kasundaluhan, hindi sapat para sila magtagumpay sa kanilang mga kalaban. In other words, no match. Talagang mismatch ang laban. Anong ginawa ni Jehoshaphat? Itong maganda. Sabihin natin lahat, itong maganda. Sa mga panahon na ikaw na-realize mo na ang laban ay mismatch. Ang laban ay hindi mo kaya. First thing in the day, first thing of the hour na ginawa ni Jehoshaphat, he seek the Lord's face. He go to the Lord in prayer. Hear me, mga kapatid. The same God who answers prayer last year is the same God who will answer your prayer this year. The same God. His name is Jesus. Jesus still the answer. Hallelujah. Come on, join your hands. Give Him praise. Give Him glory. Sa anong ginawa ni Jehoshaphat, imbis na nagmukmuk sa sulok, imbis na naawa sa sarili, imbis kung sino-sinong sinisi, ang ginawa ni Jehoshaphat na pag-unawa niya, may Diyos pa rin. The same God who heard me yesterday, I think He's still waiting for me to call upon His name. Anong sabi ng Jeremiah 33:3? I-dial mo lang ang phone number ng Panginoon. At anong sabi doon ng banal na kasulatan? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things. Huwag kang huminto doon. That which thou knowest not. Come on! Which thou knowest not. Kasi ganito pag nagpe-pray kasi tayo nagpe-pray tayo, pero alam natin yung gagawin ng Diyos. Sa likod ng isip natin, nagpe-pray tayo, pero meron tayong option number 1, meron tayong option number 2, meron tayong option number 3. Nagpe-pray tayo, pero meron tayong plan A, plan B, and plan C. Na pag hindi nag-materialize yung plan A or option 1, tatakbo ka sa option 2 or plan B. Pag hindi nag-materialize at nag-work out yung plan B and option 2, pupunta ka sa option 3 at plan C. In other words, yes, lumuhod ka. Yes, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon.
pero hindi mo inilagay ang lahat sa kamay ng Diyos. May reservation ka. Dahil iniisip mo, paano kung hindi gagawa ang Panginoon? Paano pag hindi sasagutin ng Diyos yung prayer ko? Paano? Ano magiging kwento? Bukas, makalawa. Kaya kailangan, meron tayong plan A, plan B, plan C. Hindi ko tinatanggal na magplano tayo ngayong taon. Don't get me wrong. Binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan para ayusin ang ating kalendaryo sa taong ito. May kalendaryo ba kayo sa taong ito? Kung wala, goodbye. Pero meron. Meron tayong araw-araw kasayahan. Araw-araw. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O joy. Mga ganun ba? May plano. Pero ito, palagi kong sinasabi ito, hindi masamang magplano. Yung plano mo nung last year, hindi nag-materialize, don't lose heart. I said, don't lose faith. Huwag mong tuldukan ng Diyos sa mga hindi nangyaring pangarap mo nung nakaraang taon. Maaring hindi nilobyo ng Diyos para marating mo muna ang taong ito. Dahil may masigit na ipapakita ang Panginoon. May masigit na gagawin ng Diyos. May masigit at maganda. Come on, hallelujah. Yes, sige palakpak sa Panginoon. Na magandang plano. Na hindi ikaw ang nagplano. Alam niyo ba itong magandang balita? Nagpaplano tayo, pero makinig ka, pinagplanuhan ka na ng Diyos noon pa. Kaya ang ibig sabihin, sa gitna ng plano mo, huwag mong kalimutan ang Diyos na ilagay sa gitna ng lahat. At sabihin mo, Lord, I have this plan, I have this wish, I have this dream, I have this ambition, but God, Lord, help me. Let your will be done, God. You're the same God of yesteryears, and I know and believe that you're still the same God this year, 2026. And Lord, I trust you wholeheartedly. Ano man ang darating na challenges, ano man ang darating na problema, Lord, I know that your plan, ang plano mo, ay higit na mas maganda kaysa sa lahat. Dahil ang kapangyarihan niya para gawin ang lahat ng kanyang plano sa buhay mo ay hindi po nagbabago. The same God who performed miracles in the past is still at work today. God remains, kako nga sa inyo, eternally the same sa kanyang power, mercy, and ability. Just take note, mga kapatid. Sabihin mo, take note of this. Pakinggan mo ito, pansinin mo ito. Even, maaaring sabihin natin, wala na ba bago? The same na lang. Dahil minsan pag sinabi mong same, parang wala nang excitement eh. Di ba? Ha? Katulad pa rin. Pero alam nyo yung word na same kasi, kina-qualify natin sa sarili nating version ng word na same. Ha? But gusto kong tulungan ng ilan dito bago tayo magtapos. Nang mensaheng ito walang katapusan. Nandiyan ba kayo? Oh, sa totoo lang, mga kapatid. Pwede natin ito pahabain hanggang last Sunday ng December 2026. Pero mga kapatid, gusto kong yung atmosphere, amen, na nararamdaman natin mula pa kanina ay masustain natin hanggang matapos ang araw na ito. Are you still with me? Ang Diyos na ito ay hindi lang the same in the word na same sa ating sariling version, but in the same, amen, same in a way na even in a much greater measure. Anong sabi ng Hagay? 2:9, the glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa sa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Alam nyo, itong text na ito, ang context na ito, si Hagay ay nabuhay just right after. Siya ay naging propeta right after na ang dating temple sa Jerusalem, mga kapatid, ay winasak ng kanilang mga kaaway. They were invaded by Babylon. Lahat ay winasak ng Babylonian Empire, kasama ang templo, ang bahay ng Diyos. Kaya matagal na nakatiwangwang ang templo na halos hindi na nila ma-appreciate ang glory ng naunang templo. Yung kagandahan ng naunang templo naglaho na dahil puros mga bato na ipinatong sa kapwa, batong nakikita nila, ng ibig sabihin ay nandun yung pagkawasak, nandun yung pagkasira. Hindi na na-appreciate ng bayan ng Diyos. Tumating yung panahon na sila ay disheartened na nawala na sila ng pag-asa na kailan darating. Paano mangyayari na muling itatayo ang templo to the point na kahit nangangaral ng mga propeta noon ay hindi na halos inaabsorb ni Israel at ng kanyang bayan. At sinasabi nila, noon yun, pero ngayon iba na ang kwento. Noon yun, pinagpala tayo, pero ngayon, kawawa na tayo. Noon yun, may tagumpay, pero ngayon, punong-puno tayo ng kabiguan. Noon yun, pinag-uusapan tayong laman ng mga pag-uusap at magandang pinag-uusapan. Pero ngayon, pinag-uusapan tayo, pero tinatawanan tayo sa ating mga likuran at tayo ay kinukutya na, tinutuya na at pinagtatawanan dahil nandito yung templo, wala na sa ayos. Mistulang ang Diyos, nakalimot na, sabi ng ilan. Kaya itong bayang ito, dumating sila sa punto na imbis na unti-unti nilang itatayo yung templo, ang naging focus na nila ay yung sarili nilang mga bahay, sarili nilang mga plano sa buhay. Tinanggalan nila sa equation yung bahay ng Diyos. Tinanggalan nila sa kaisipan nila yung magandang gagawin ng Diyos dahil ang naging focus na lang nila ay pansarili, pampamilya at pang sports pa. Nandiyan ba kayo? Oh yes, basahin yung Biblia. To the point nang sabi doon ni Hagay, kayo ay nagsusubi, kayo ay nagdideposito, kayo ay nandoon na iniingatan nyo, inilalagay nyo sa inyong mga sisidlan, yung mga bagay na para sa Diyos. Pero nung nangyari, butas yung mga sisidlan nyo. Dahil inuna nyo yung sarili nyo, imbis na unahin nyo ang Diyos at ang kanyang templo. Basahin yung Biblia, yan ang konteksto ng talatang ito. Pero nagsalita ang Panginoon, mga kapatid, kay Propetang Hagay. Amen, dahil nais ipakita ng Diyos through Prophet Hagay that the same God, sabihin natin lahat, the same God. Come on, shout it, the same God. Yung Diyos na ito na gumawa at nagtayo sa unang templo na nagiging usap-usapan na naipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at naipahayag na ang Diyos na Diyos nila ay tunay na makapangyarihan. Ang propeta ay nagsalita at sabi niya, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong magmukmuk sa sulok. Ang nangyari kahapon ay kahapon na, pero ito, tandaan niyo, sabi ni Hagay, the glory of this latter house shall be greater than of the former. Palakpak sa Panginoon. Sige, dagdagan natin ang palakpak natin. Iniiyakan natin. Nagluluksa tayo. Nalulungkot tayo sa mga kawalan, sitwasyon, problema, mga kapatid na dumaan sa nagdaang taon. Namistulang ang bigat ng ating mga paa. Amen. Na humahakbang sa bagong taon. Dahil halos hindi natin maaninag, may gagawin ba ang Diyos na bago? May gagawin pa ba ang Diyos na kahanga-hanga? Meron pa bang nakalaan na tagumpay? May nakalaan pa bang pagpapala? But hear me, the same God, yes, He can do it again. Why? His power is unchanging. Kako nga sa inyo, His nature is unchanging. Yes, at itong pinakapundasyon, sabihin natin lahat, foundation. Ito yung pinaka-foundation ng ating tiwala. Bakit, Pastor, sumisigaw ka sa unang linggo ng taon? Bakit ikaw, Pastor,
pastor, sumisigaw at isinisigaw mo na ang Diyos ay Diyos pa rin sa unang linggo ng taon ng 2026. Dahil ito yung pundasyon ng ating paglilingkod. Hindi dapat mawala yung foundation ng ating relasyon sa Panginoon. Sige, palakpakan mo ang ating Panginoon. Dagdagan mo pa. God's unchanging nature is the foundation of our confidence because He doesn't change. His works and wonders remains dependable from age to age. Kaya kapatid, no matter what your situation in the past, no matter what situation you find yourself this year, remember that God hasn't changed. The same God. Come on, the same God. The same God who delivered, the same God who provided, the same God who healed, the same God who fought your battles last year, the same God who opened doors last year is the same God. The same God who is still at work today and for the rest of this year 2026 and, hear me, beyond. Come on, palakpak sa Panginoon. Habang lahat tayo tumatayo sa ating mga upuan. Oh yes, mga kapatid, we can go on and on and on and on sa umagang ito. Just to convince you, mga kapatid, and to let you know na ang Diyos na ito hindi nagbabago. When God told Moses to stretch his rod over the Red Sea, He showed His power. I said He showed His power. Basahin mong Biblia, but God repeated that same wonder when Joshua faced the Jordan River. The waters parted again. Sabihin natin lahat, again. Proving that His power never diminishes. May dapat pa bang patunayan ng Diyos sa iyo? Kako, may bagay pa ba na dapat patunayan ng Diyos sa atin? Kulang pa ba? Naririnig niyo ako? Kulang pa ba ang mga pruweba, ang mga patotoo, ang kasaysayan, amen, sa lahat ng ginawa at ipinakita ng Diyos sa kahapon? Kulang pa ba upang ikaw hanggang ngayon ay manatiling nagdadalawang isip, manatiling may takot, manatiling may pangamba, manatiling walang pananampalataya? Kapatid, tulungan mong sarili mo. Ginawa na ng Diyos ang lahat. Narinig niyo ako? Hindi nagkulang ang Diyos. Ulitin ko, hindi nagkulang ang Diyos. Kung hindi mo nakita ang pangarap mo na nangyari nung nakaraang taon, hindi nagkulang ang Diyos. Kung yung dalangin mo nung nakaraang taon ay mistulang hindi sinagot sa gusto mong kasagutan, hindi nagkulang ang Diyos. Kung yung pagpapala na hinihintay mo hindi dumating nung nakaraang taon, hindi nagkulang ang Diyos. Ang tanong, sino ang nagkulang? Napakahirap tanggapin, mahirap aminin, pero katotohanan na hindi natin pwedeng ipagkaila. Dahil ang Diyos kaya hindi nagbabago. He's still the same yesterday,
today, and forever. Sinong nagkulang? Kung hindi ang Diyos ang nagkulang, sinong nagkulang? Sinong nagpabaya? Kung ang Diyos ay hindi nagpabaya, sinong nagpabaya? Sino ang nakalimot? Kung ang Diyos ay hindi nakalimot, dahil hindi siya umiidad at tumatanda, sino ang nakalimot? Alam mo na ang sagot, kapatid. Mahirap tanggapin ang kasagutan ng sagot ng tanong na yan. Dahil sa ayaw natin at sa gusto na tanggapin, aminin man natin o hindi, tayo, ako, ikaw, ang nagkulang. Ikaw, tayo, ako, ang nakalimot. Ikaw, tayo, ako, ang nagpabaya. Yan ang katotohanan na dapat nating tanggapin sa oras na ito para ma-appreciate mo ang mensahe na ito'y magdadala sa iyo. Itong mensaheng ito, kako sa inyo, marami pang mensaheng susunod. Sa linggo may mensahe ulit. Pero ito yung pinaka-foundation ng lahat ng mensahe sa taong ito. Narinig niyo ako? Ito ang pinaka-pundasyon ng bawat mensaheng maririnig nyo for the next Sundays and months and for the whole 2026. Year 2026. Ito yung pinakapundasyon ng lahat ng ituturo dito sa likod ng pulpito. May iba't ibang pamagat ang mensaheng ipapangaral sa atin. May iba't ibang lesson ang mga pagtuturong dadalhin sa atin sa taong ito. Mapalinggo man, mapamiyerkules man, mapabiyernes man, mapasabado man ang mga gawain o anumang mga event natin sa taong ito. Ito yung foundation. It's all about God. It's all about God. The same God. The same God who doesn't change, who doesn't falter, who doesn't grow old, who doesn't forget, is the same God. The same God. Same God. Taas natin ating mga kamay. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay ngayon? Na bago ko bubuksan ang altar ngayong umaga, ito ang unang altar calling natin sa taong 2026. At alam ko na hindi tayo magkakasya dito sa altar. Papakyatin natin ang ilan dito sa entablado. At ang ilan sa inyo ay hanggang dyan lang sa hallway o ang ilan ay halos mananatili sa kanilang mga kinatatayuan. Pero ito, gawin nating altar ang bawat sulok, bawat lugar ng gusaling ito, lalo na sa ating mga kinaroroonan. At habang nakataas ang ating mga kamay, sabihin natin, Lord, I don't know what lies ahead for this year 2026. God, I don't know what will happen this year. I don't know what challenges that I will be facing this year. I don't know, God, what will be the needs that will arise this year. Walang nakakita sa atin. Huwag ka masyadong advance mag-isip na mistulang alam mo nang mangyayari sa taong ito, hindi natin alam. Sorry to say this, na maging ako hindi ko alam ang gagawin ng Diyos at mangyayari sa taong ito. Pero isa lang ang hinihingi ko para sa atin. Kung magtiwala ka, higitan mong tiwala mo sa Diyos kaysa sa tao. Higitan mong tiwala sa Diyos kaysa sa pera mo. Higitan mong tiwala sa Diyos kaysa sa trabaho mo. Higitan mo ang tiwala sa Diyos kaysa sa profession mo. Higitan mo ang tiwala mo sa Diyos kaysa sa pamilya mo. Higitan mo ang tiwala sa Diyos kaysa sa mga anak mo. Higitan mo ang tiwala mo sa Diyos kaysa sa asawa mo. Higitan mo ang tiwala mo sa Diyos.
higitan natin. Dahil ang Diyos na ito ay hindi kailanman nagbabago. Ang Diyos na ito kailanman ay hindi makakalimot sa kanyang mga pangako. Ang Diyos natin kailanman ay hindi mo napapawasan ang kanyang kapangyarihan. Yes, the same God, the same God, same God, same God. That's it, that's it. Come on, let the Holy Ghost move. This is the first Sunday of this year. Gawin natin